At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Kapamilya, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa silangan ng Mindanao. Kasalukuyan nasa 960 kilometers silangan ng Davao City ang sentro nitong low pressure area ito. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansang magiging bagyo ito pero inaasang magdudulot pa rin ito ng ulan sa Mindanao sa weekend. Malaki po ang posibilidad ng pag-ulan dito po sa Cotabato at dito rin po sa General Santos sa 80%. Habang dito naman sa Davao City, meron po tayong 80% chance of rain. Dito naman sa Metro Manila, pumalo po sa 36.2 degrees Celsius ang temperatura habang ang heat index nasa 40 degrees Celsius. Bukas, tignan po natin, asahan po natin ang mas matinding init kapamilya. Bukas po, dito po sa Metro Manila, pwede na naman po pumalo. Ito, napakataas po ng heat index. 44 degrees Celsius. Napakainit po sa Metro Manila bukas. Pampanga, 43 degrees Celsius. Dagupan, 43 degrees Celsius. Cabanatuan, 45 degrees Celsius. At dito po sa Tuguegarao, 44 degrees Celsius. Delikadong init po yan. Uminom po tayo ng maraming tubig. Pag walang tubig, magsuot po tayo ng manipis na damit. At dahil naka-quarantine tayo, kahit wala po tayong pantaas, nasa loob naman tayo ng bahay. Kung walang pipi, nasa loob. Yon ang problema. Pag sa mga doktor po natin, uminom po tayo ng maraming tubig dahil ang PPE po ay napakainit po talaga. Doblehin po natin ang pag-inom po natin ng tubig bukas. Good weather naman para sa mga kapamilya natin sa Visayas, hindi kasing alinsangan ng panahon kumpara sa Luzon. Yan po ang lagay ng panahon, lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang, laban kapamilya. Kaunting kalaman? Marami nagtatanong, bakit nga ba wala ngayon ang ABS-CBN sa telebisyon? Ito'y dahil naglabas ng utos ang National Telecommunications Commission na itigil ang operasyon nito noong May 5. Agad namang sumunod ang ABS-CBN at huminto sa pagbo-broadcast. Tanong naman ng iba, di ba may resolusyon na ang Senado at Kongreso sa NTC para maglabas ng Provisional Authority to Operate para sa ABS-CBN? Anong nangyari? Sinabi ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova sa Senado noong February 24 at sa Kongreso noong March 10 na bibigyan ng NTC ng Provisional Authority to Operate ang ABS-CBN para pwede itong mag-broadcast habang hindi pa nare-renew ang franchise. Pero imbis na maglabas ng Provisional Authority, cease and desist order ang nilabas. Kailangan daw kasi may franchise bago maglabas ng Provisional Authority. Pero alam niyo ba na maraming kumpanya na may expired na franchise ang pinayagang magpatuloy ang operations habang pinag-aaralan pa ng Kongreso ang kanilang prangkisa? May nilabag bang batas ang ABS-CBN? Walang nilabag na batas ang ABS-CBN. Ang mga ahensya ng gobyerno mismo ang nagsabi nito sa hearing sa Senado noong February 24. Unang-una, BIR mismo ang nagsabi na walang utang na tax ang ABS-CBN. Sa katunayan, isa ang ABS-CBN sa mga kumpanyang may pinakamalaking binabayad na tax. 14 billion pesos ang binayad na tax mula 2016 to 2019. Pangalawa, walang labor code violations ang ABS-CBN ayon sa DOLE. Binigyan nila ng clearance ang ABS-CBN na patunay na fully compliant ito sa mga batas sa paggawa. Ang FICTAP naman ay isang samahan ng mga cable TV operators sa bansa na hindi sumasang-ayon sa franchise renewal ng ABS-CBN. Ayon sa kanila, nag-apply ang ABS-CBN para ma-renew ang prangkisa noong 2014 pero na-deny daw ito dahil sa pagtutol ng FICTAP. Ang katotohanan, hindi na-deny ang prangkisa ng ABS-CBN, kundi nabinbin ito sa Kongreso hanggang binawi na lang ito ng ABS-CBN noong 2016 dahil sa kakulangan ng oras. Ayon sa FICTAP, kasama sa franchise renewal application ng ABS-CBN ang iba pang 6 na channels. Maliraw ito dahil dapat daw kumuha ng bagong franchise kada channel. Ang katotohanan, walang nakasaad sa kahit anong bersyon ng franchise renewal ng ABS-CBN na limitado lang ito sa isang channel o isang frequency. Ang paglipat ng frequency mula analog papuntang digital ay nangyayari na sa buong mundo. Ginawa pa nga itong batas sa Pilipinas at ang ABS-CBN ang nanguna sa paglipat mula analog papuntang digital. At alam nyo ba na dahil digital na, pwedeng magkaroon ng 6 na channel sa iisang frequency lamang. Kaya naman mas panalo ang manonood dahil marami silang mapagpipili ang channels. Sabi ng FICTAP,
Nag-ere ng 6 na channels ang ABS-CBN pero hindi kumuha ng 6 na prangkisa. Ang katotohanan, isang prangkisa lang ang kailangan ng ABS-CBN para makapag-ere ng 6 na channels sa isang digital frequency. Ayon sa FICTAP, naningil ang ABS-CBN ng 30 pesos para sa KBO, kahit na dapat daw libre ito ayon sa mga kondisyon ng franchise. Ang katotohanan, walang nilabag na batas ang ABS-CBN sa pagbenta ng KBO na isang pay-per-view channel. Sinabi mismo ni Justice Secretary Menardo Guevara na pasok ang KBO sa probisyon ng prangkisa nito. Pinapayagan ng ABS-CBN na gamitin ang broadcast facilities nito para sa commercial purposes. Tanong din ng iba, ilan ba talaga ang empleyado ng ABS-CBN? Sabi daw kasi ng DOLE, 5,000 plus lang ang nakarehistro. Ang katotohanan, 11,071 ang total count ng mga empleyado ng ABS-CBN Group of Companies. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. At sa linggo nga po ay Mother's Day na, Mayo 10. At kakaibang selebrasyon ang gagawin ng mga taga-barangay sa Dagupan dyan sa Tondo, Manila. At live na doon po nagpapatrol si Ma'am Shi Doris Bigonia. Ma'am Shi Doris! Tayo naka-ECQ ngayon dyan at stay home pa rin tayo. Paano ang sinasabing kakaibang selebrasyon ng mga taga-Tondo? Popsi Ted, alam mo nga, ECQ pa rin at sa katunayan, itong lugar na ito ay isa sa binabalak na ilagay sa hard lockdown. Ibig sabihin, hindi sila po pwedeng lumabas para mag-celebrate. Pero hindi raw yan makakapigil sa kanila na ituon sa ibang pamamaraan ang kanilang selebrasyon. Bago pa kasi mag-Mother's Day ay nagse-celebrate na sila. Paano ka mo, Popsi? Eto, sama-sama silang nanonood ng mga kapamilya shows. At may resibo naman sila. Nakatutok sila ngayon sa ABS-CBN. Bagay na ayon sa mga nanay dito, sinasabi nila ay napakagandang Mother's Day gift.